Mabuhay! Ito ang Balitang Global. Middle East at Europe Edition. Ako po si Henry Omagadia. Ako naman po si Zen Hernandez. Atid namin sa inyo ang pinakamainit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa gitnang silangan at Europa. At narito ang ulo ng mga balita. Fishing. Pagtatayo ng departamento at one-stop shops para sa OFWs, tumatak sa mga Pinoy sa unang zona ni Pangulong Duterte. Labor Secretary Bello hinikayat ang mga stranded OFW sa Saudi pagtiyagaan muna ang paunang tulong habang pinag-iisipan ng long-term solution. OFW sa Turkey natatakot pa rin sa kabila ng pagtiyak ng gobyerno na ligtas ang sibilyan matapos ang nabigong kudeta. Ilang stranded OFW na pilitang magbenta ng dugo para may maipadalang pera sa pamilya. At ilang eksena sa Born for You, kinunan sa iconic locations sa London. Tulad po ng mga Pinoy sa Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo, tinutukan ng mga OFW sa gitnang silangan ng unang zona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinuri po ng mga Pinoy ang Pangulo, lalo na ang pagbuo ng isang departamento para sa mga OFW. Pero may ilan pa ring umasa ng mas marami pang magandang balita, lalo na para sa mga distressed OFW. Mula po Kuwait, may Balitang Global, si Middle East Senior Correspondent Maxi Santiago. Sa isang restaurant na ito sa Kuwait, sama-samang inabangan ng ilang mga Pinoy ang unang zona ni Pangulong Duterte sa The Filipino Channel. Bawat magandang salita ng Pangulo, sabay palakpak din sila. Isa sa mga tumatak sa mga OFW ang pagbuo ng departamento para sa mga OFW at pagtatalaga ng one-stop shop para sa overseas Pinoy. Na-appreciate po namin actually yung napanood namin sa zona ng ating bagong Pangulo. Lalo na po yung pagkakaroon ng isang one-stop shop para doon sa mga certificates, katulad ng mga NSO, yung sa pagpapabilis na pag-release ng dokumento sa mga BIR, at iba pang mga lisensya na sinabi niya 3 days. So para po sa mga kababayan natin, isa pong magandang simula po yun. Marami rin ang natuwa na aamyendahan ng 1996 passport law. Kaming mga OFW ay natutuwa rin sa pag-extend niya ng 10 years na expiration ng passport na laking maitutulong nito para sa aming mga OFW. Napapanahon din daw ang pagkakaroon ng hotline para sa mga tiwaling opisyal at kawani ng gobyerno. Sinasabi niya sa SUNA na open ang Malacanang para kung ano baga ay magpulis tayo kung sino yung mga korupsyon, dapat i-report natin. Pero in fairness, ang ganda talaga ng ano niya. Parang nakakaiyak nga eh. I love Duterte talaga. Natuwa rin ang iba sa puspusang kampanya laban sa droga at pinaigting na seguridad ng bansa. Kailangan mag-focus muna po siya doon sa Pilipinas. At least ngayon, nabibigyan po ng pagkakataon para linisin lahat at ayusin lahat ng mga bagay na noon pa dapat inayos. Bagamat halos positibo ang naging reaksyon sa unang zona ng Pangulo, may ilan namang umasang mas marami pa sanang magandang balita para sa mga OFW. Yung ini-expect ko talaga sa ating mahal na Pangulo, yung sasabihin niya sana na yung magkakaroon na sana ng trabaho, yung mga OFW para hindi na magtatrabaho sa ibang bansa. Sa Doha, Qatar, inspirado ang lahat sa zona ng Pangulo. Inspired kami sa community. Ako being the UFOK chairman, sa napakinggan ko sa buong buhay ko, ganon ang magsalita ang ating presidente. Napakaganda po. Ang daming nagustuhan ko doon, lalo-lalo na sa halimbawa sa amin sa Mindanao. May solusyon doon. Pinopromote ng ating presidente yung federalismo. First time ng ating Pangulo ay wala man lang mga iniwan ng mga masasakit na salita tungkol doon sa mga nakaraan, at ang gusto lang talaga niya ay magkaroon tayo ng pagkasama-sama at magandang pagtutulungan para lalong mapaunlad ang Pilipinas.
Sa Beirut, Lebanon, may nagandahan at may inasahan sa SONA ni Duterte. Sa kanyang pinangako na dapat ang justice is for all, walang mahirap, walang mayaman. At sa mga bagay-bagay din na sinabi niya na para maging magandang pamamalakad about sa transportation and about the highways para maiwasan ang mga traffic. Maganda rin yun. Sana magkaroon po ng amnesty sa amin kasi marami pong mga walang papel. At saka kasi po, mahal po ang penalty. Kaya mahirap pong itaguyod namin yun. Kasi po, mas unahin pa po namin ang ipapadalo sa Pinas, sa mga pamilya. Sa Riyadh, Saudi Arabia, saludo ang ilan sa pagpapaigting ng anti-human trafficking campaign ng gobyerno. Ako'y nagpapasalamat sa ipinakitang pagmamalasakit ng ating mahal na Pangulo, President Duterte, sa mga OFW na kung saan sa ngayon ay naghihirap dahil sa kagagawa ng mga human traffickers at illegal recruiters. Itong sa mga kagagawa nitong illegal recruiters at human traffickers, marapat lang na sila'y maparusahan. Sa Jeddah, Saudi Arabia, nanood ng SONA sa live stream ang ilang OFW sa kanilang mga opisina. Kami po dito ng mga OFW ay umaasa na sana'y matugunan ng kasalukuyang administrasyon ang mga problema nating mga matagal nang kinakaharap, lalo na ang mga kaso ng ating mga distress OFW, pati na rin ang mga kababayan natin na hindi po pinapasahod ng kanilang mga employer. Para sa mga OFW sa gitnang silangan, punong-puno ng pag-asa ang SONA ng Pangulo. Naway ma-implement niya lahat ng mga platapormang kanyang inilahad. Malaki po ang aking paniniwala na matutupad ang lahat ng kanyang adhikain. At ang kailangan lang po ng gawin natin ay magtulungan, magkaisa, at suportahan ang ating mahal na Pangulo para sa pagbabago. Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. Aksyon agad ang hatid ni Labor Secretary Silvestre Bello sa mga problema ng halos 11,000 stranded OFWs sa 2 araw na pagbisita niya sa Saudi. Naglabas po ng mga hinaing ang mga Pinoy at nadiin ang Polo OWA na nagpabaya umano sa kanilang mga tungkulin. Mula Riyadh, may balitang global si JP Aleta. Ilang oras lang pagdating ni DOLE Secretary Silvestre Bello sa Riyadh, dinalaw niya agad ang mga distress OFWs na nawalan ng trabaho at hindi pinasahod ng 6 hanggang 8 buwan ng Saudi Ogre Company. Kaya kami nandito para alamin namin ang tunay na kalagayan nila. Kaya gusto ko sabihin sa kanila lahat na kung anong gusto nila iparating, ay iparating sa amin. Sa kanilang dialogo, nadiin ng gusto ang Polo OWA Riyadh sa kaso ng mga Pinoy workers sa Saudi Ogre Company. Isang taon na po kami ganito na wala pong tulong buhat noong December pa. Puro po pangako po ang binigay po ng mga unang dumating po rito na nangangako. Pero hanggang ngayon po ay wala. Maging ang ilang Pinoy community group mula Jeddah, napasugod at masama ang loob sa embahada dahil hindi sila nasabihan na darating si Bello. Sumama ang loob namin. Why? Hindi lang naman po Riyadh ang may problema. Ang Jeddah po ay may problema, ang Eastern Province ay may problema. So paano po namin maipapaliwanag kung may paparating yung mga hinaing ng mga kasamahan namin sa Jeddah? So we traveled all the way from Jeddah. Ang galit at aburido, napalitan ng tuwa at pag-asa sa pagtugon ni Bello sa kanilang mga problema. Nabuhayan po kami ng loob dahil sa pagdating niya. Dati may problema po, para ngayon pong pagdating niya, ang saya-saya po namin. Bit-bit ni Bello ang cash assistance ng Administrasyong Duterte bilang paunang tulong dahil kagyat ang pangangailangan na ito ng kanilang mga pamilya. Nagpapasalamat po kami dun sa financial assistance na ibibigay ng gobyerno natin. Pero ang pinaka-importante po sa amin ay maibigay kung ano yung nakasaad sa aming kontrata. Na dapat every end of the month, sana maibigay yung sahod namin. So sa ngayon, umabot na ng 7 hanggang 9 na buwan na yun.
Sadyang maliit ang 26,500 kung tutuusin. Pero sa mga kababayan nating halos 8 buwan nang hindi sumasahod, napakalaking tulong na ito di umano sa kanilang mga pamilya. Medyo pagtsagaan nyo muna yan. Kaya pinag-iisipan pa namin kung paano namin kayo mabigyan ng long-term solution sa inyong problema. Handa rin ng ilang ahensya ng pamahalaan na alalayan ng mga kababayan sa ibang paraan. Handa na po tayo magbigay ng free training sa lahat ng uwi sa ating bansa. Meron tayong mga scholarship, ibibigay natin sa kanila. Meron tayong tinatawag na skill training for entrepreneurship. Kung sinong gusto magnegosyo, pwede natin bigyan ng negosyo. Titiyakin naman ni ACT-OFW Party List Representative John Bertiz na maibibigay ang mga pangakong tulong. Timomonitor natin na talaga pong ipapatupad ng DOLE at DFA ang kanilang mga binitawang pangako na tutulong sa pinansyal at ganoon rin po sa pagpapauwi ng mahigit sa 10,000 mga Pilipino rito sa Saudi Arabia. JP Aleta, ABS-CBN News, Riyadh, Saudi Arabia. Nininervyos pa rin sa takot ang mga Pinoy sa Turkey matapos ang nabigong kudeta. Pinaiiral po ngayon ang state of emergency doon, kaya naman tripling ingat po ang mga Pinoy. Marami sa kanila ang nawala ng trabaho at umaasang babalik sa normal ang sitwasyon. Mula po Istanbul, may Balitang Global si Weng Timoteo. Mahigpit na ipinatutupad ngayon ng 3 buwang state of emergency dito sa Turkey kasunod ng madugo at nabigong kudeta na ikinasawi ng lampas 200 katao. Giit ni President Tayyip Erdogan, kailangan ito para maibalik sa katatagan ng Turkey at maprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga sibilyan. Ang pagpapatupad ng state of emergency sa bansa ay mangangahulugan na ganap na ang kontrol ngayon ng gobyerno sa militar. Tiniyak ng gobyerno, hindi maapektuhan ng mga sibilyan at walang pagbabawal sa kanilang mga karapatan at kalayaan. Siguro on that time, maiintindihan mo kung bakit nila ginagawa yon, kasi for safety naman, di ba? Para sa atin din naman yon. Bagay na ikinabahala ng mga Pinoy sa Istanbul, magkahalong nerbiyos at takot ang kanilang nadama. Talagang nervyos ka kasi hindi sa bansa mo. Takot ka pa rin siyempre kasi ang mga foreigner nag-alisa na. May ano yan, mag-aalisan yan sila. Kahit may papel ako, takot pa rin ako. Lalong-lalo hindi ako marunong mo. Turkish, konti lang tamang effort. Kung dinampot ka nila ng mga pulis, siyempre may nervyos ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya mag-iingat na lahat ng mga kababayan natin. Ang sushi chef na si Rod, pansamantalang nahinto sa trabaho, humina kasi ang kita ng hotel na pinapasukan. Inabisuhan siya na after 15 days pa siya muling makakapagtrabaho, kaya naganap muna siya ng part-time job. Dahil sa mga customer, imbes kakain sila, ay booking, makancel. Tapos may pumapasok, kukunti lang. Imbes may reservasyon kami, hindi natuloy ang reservasyon. Nawalan din ng trabaho sina Ella Juvie dahil natakot ang mga expat employer nila sa kudeta. Ako kasi, nagkatrabaho as a nanny. So, dahil sa nangyari dito sa Istanbul ngayon, nag-decide na lang ho silang mag-break ng contract ko nila kasi nga ayaw po nilang maapektuhan din sila. Lalo na ho, 2 yung anak nila at isa pa ho, maliliit pa po yung mga bata. Kaya mas minaigi po nilang umalis. Kaya ang malaking epekto po sa akin ngayon, nawalan po ako ng trabaho. Yung amo ko po, nagbakasyon sa Canada. Nang nalaman nila na may kaguluhan dito, hindi muna sila bumalik para security ng mga bata. Nag-aalala na din ang international community sa ipinapatupad na malawakang crackdown ng gobyerno kung saan lampas 50,000 na ang naaresto, kabilang ang mga kapulisan, militar, hukom, guro at civil workers. Nanawagan sila na respetuhin ang batas at karapatang pantao sa bansa. Ang kailangan lang po namin gawin ay mag-ingat. Kung lalabas man po kami ng bahay, kailangan lang po namin dalhin yung mga identification ID po namin, para ho sa security din po namin at tripling ingat po sa aming mga OFW na nandito po sa Turkey. Mahigpit na abiso ng embahada sa mga kababayan na patuloy na maging mapagmatsyag, makinig lamang sa mga balitang opisyal at higit sa lahat ay umiwas magbigay ng kuro-kuro sa mga pampublikong lugar ukol sa mga nangyayari, lalo na sa mga Pilipino na may Turkish citizenship. Wala namang Pinoy na naiulat na sumasali sa pampublikong pagtitipon, kilos protesta o selebrasyon. Wala ring OFW na naaresto o dinakip.
Nananalangin sila at umaasa na tuluyan ng manumbalik ang kaayusan at kapayapaan sa bansang itinuturing na nilang second home. Weng Timoteo, ABS-CBN News, European Side, Istanbul, Turkey. Susunod na, ilang stranded OFWs na pilitang magbenta ng dugo para lamang may maipadalang pera sa pamilya. At 5 biktima ng maritime piracy nagdemanda laban sa may-ari ng Iranian vessel. Yan at iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Global. Ilang stranded OFW sa isang kumpanya sa Saudi Arabia ang napilitan ng magbenta ng dugo para may maipadalang pera sa kanilang pamilya. Ang iba nagkakalkal na lang ng basura para makakain. Bagamat nagpapasalamat sila sa konting tulong na inaabot ng pamahalaan, hiniling nilang makauwi na sa lalong madaling panahon. Mula Jeddah, Saudi Arabia, may Balitang Global si Charles Tabu. Bakas pa ang marka ng injeksyon sa kanilang mga braso, ang sinasabi nilang tatak ng pagmamahal sa kanilang pamilya. Alam po ang alam naming alternatibo na paraan para mabigyan ng kaukulan ng konting pera ang aming pamilya. Pakuha po kami ng dugo 2 beses sa isang buwan. Aasa na naman po kami sa 2 buwan na tatawagan kami para magpakuha ng dugo. Yun po ang binibigay namin sa pamilya namin. Kahit alam nilang mapanganib ang kanilang ginagawang pagbebenta ng dugo ng 2 beses sa isang buwan, mas matimbang sa kanila ang kalagayan ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Hindi ba kayo nanghihina niyan? Hindi na po namin alintana yung mga bagay na yan. Mas mahalaga po yung kakainin ng pamilya namin kaysa sa kalusugan namin. Naibebenta nila ang kanilang dugo mula 350 to 400 Saudi Riyals, depende sa ospital na bumibili sa kanila. Pagdilim, nakahanda na silang maghalungkat ng mga basura, magbabakasakaling mayroon pa silang makakain, maibsan lang ang gutom ng kanilang tinitiis. Pagpag-boys ang tawag nila sa kanilang sarili, may ibang Pinoy naman na tumutulong sa kanila. Huwag nang patagalin pa yung kalagayan po nila, nagbebenta ng dugo, nangangalkal ng basura, sila is nagpapagpag ng mga pagkain, mga kinuha sa basurahan. Yung mga ganyang sitwasyon, hindi dapat dinadanas ng ating mga kapwa Pilipino. Ang araw lang yung binigay namin sa kanila, 2 araw lamang yan, para lamang ma-replenish yung kanilang mga dugo na binibenta. Dahil kung wala po sila, hindi po sapat ang pagpapagpag namin ng pagkain sa basura po para tugunan ang aming araw-araw na pangangailangan. Natuwa sila sa tulong ng gobyerno. Bibigyan sila ng 20,000 pesos at karagdagang 6,000 pesos sa kanilang pamilya. Napapasalamat po sa tulong ng gobyerno na pinaabot sa amin kaninang umaga dito sa Jeddah. Gayunman, pambayad utang lang daw ito. Umuto sa Jeddah po sa company namin po 5 buwan na po kami hindi po nakakasahod. Ang ginagawa po namin na paraan para makasurvive po kami ay umuutang po kami sa mga tindahan po dito. Tapos sinisingil na po kami sa ngayon dahil alam nila may tulong pinansyal po nanggagaling ng gobyerno ng Pilipinas. Nananawagan na rin sila sa agency na nag-deploy sa kanila sa Saudi Arabia. Kahit konting pagtulong po sa amin dito, kami po'y biktima rin ng mga pangarap namin na makaahon sa buhay. Sana, sir, tulungan niyo po kami na kahit maasikaso man lang ang aming mga papel. Nagkaroon sila ng pag-asa nang dumalaw ang mga opisyal ng DOLE, OWA at POEA mula Pilipinas. Ayun po, meron pong malinaw na aksyon na po yung akbang ginagawa ng gobyerno natin. Hindi katulad ng past na binisita po kami, ay walang kawakulang malinaw na binibigay sa amin ng aksyon ng pabor para sa aming manggagawa. Yun po yung mga binanggit nila kanina na para mapanatag ang loob namin at ang mga pamilya namin sa mga kabila ng mga dinadanas namin rito na almost 5 months na kami hindi nagsasahod. Umaasa sila na sa bagong administrasyon, makakauwi na sila sa lalong madaling panahon. Charles Tabu, ABS-CBN News, Jeddah. Dismayado ang 5 Pinoy seafarer na survivor sa pagsalakay ng mga piratang Somalian dahil hindi pa nila nakukuha ang kanilang disability claim sa Iranian ship owner kahit nanalo na sila sa kaso sa NLRC. Tinutulungan sila ngayon ng UK-based International Seafarers Welfare and Assistance Network para makausap ang Iranian na may-ari ng barko.
May balita global si Jerome Fadriquela. Tad-tad ng tama ng bala ang Iranian transport vessel na ito sa Indian Ocean. Kuha ito ng isang Filipino seaman sa kanyang cellphone noong March 2012. Ilang oras pagkatapos ng madugong pag-rescue sa kanila ng Iranian Navy sa kamay ng mga Somali pirate. May 23 international crew ang barko. 10 sa kanila ay Pilipino. 2 sa mga Pinoy seaman ang nasawi. 4 na taon na ang nagdaan. Pero sariwa pa rin kay Arturo, di tunay na pangalan, ang araw na yun. Hanggang ngayon, hindi siya makatulog kapag naaalala niya ang kanyang sinapit. Hindi na siya nakabalik sa pagiging seaman mula noon. Inilaban rin nila ang kaso, panalo sila sa NLRC, pero hindi pa rin nila makuha ang kanilang benepisyo. Facebook yata yun. Sa Facebook ba yun? O basta sa kinontak siya. Yun, mayroong medyo nagkaroon ng pag-asa sana. Ang nakalagay talaga sa POA contract ay buong namin mga $60,000 bawat isa sa amin. Total disability claim dahil hindi na nga kami nakabalik sa pagtatrabaho. Disability claim? Pero kahit hindi disabled? Dahil sa effect ng trauma. Nung isang buwan, nagkita ang 5 survivors para i-follow up ang kanilang kaso laban sa kanilang principal sa Iran. Dahil hindi pa rin sila nababayaran ng kanilang disability claim. Pero ang masaklap, nagsara na pala ang kanilang manning agency dito sa Pilipinas, kaya wala na silang mahabol. Ang tsansa na lang nila ay ang international NGOs. Ang Maritime Piracy and Humanitarian Response ng International Seafarers Welfare and Assistance Network o ISWAN ang tumutulong sa kanila ngayon. Sila ang inaasahan ni Arturo para mapakinggan sila ng Iranian government. Sa tala ng Piracy Reporting Center ng International Maritime Board, may 512 Pinoy seafarers na ang nabibiktima ng pirate attacks. 124 dito ay na-identify na ng MPHRP. Pero 37 pa lang ang nabigyan ng assistance. Dahil ang iba raw, ayaw daw lumantad. Akala na nila baka malaman ito ng kanilang kumpanya at sila yalisin sa kanilang hanap buhay. At mahirapan sila na mag-apply sa ibang kumpanya. Kaya ang karamihan sa kanila ay hindi lumalantad. Tana ng huli ng mga seaman dyan sa Somalia, sana mag-isip-isip muna kayo kasi yung kinakaptured nyo ng mga seaman, may mga pamilya din yan may mga anak. Sana po intindi nyo rin. Ayon sa International Maritime Board, mas kumonti ngayon ang pirate attack sa Indian Ocean dahil sa pagpapatrolya ng naval forces ng iba-ibang bansa. Nag-iba na rin ang strategy ng mga pirata mula sa pangho-hostage na may matagal na negosasyon, pagnanakaw na lang ang kanilang ginagawa. Mas simple at mas mabilis din ang pera. Sa mga nabiktima ng maritime piracy, mag-email lang sa help@seafarerhelp.org o tumawag lang sa kanilang hotline sa UK. +44 207 3232 737 o sa kanilang representative sa Pilipinas +63 921 3566088. Jerome Fadriquela, ABS-CBN News. Para naman po sa ating usapang global, narito ang ating question of the week. Paano ka lang national ID isusuot nyo ba o itatabi? Narito ang sagot ng ating mga ka-FB. Dapat isuot para kay Ethelbert Hiron yung national ID na machine readable para maiwasan na ang napakaraming papel na pinipil-upan sa POEA, OWA, NBI, SSS, airport, etc. At pila, isang swipe lamang, ayos na. Ayun, kung high-tech yung magawa nating ID. Actually, meron na tayong ganyan sa SSS. Yes, Kaya lang hindi lahat nabibigyan. Tsaka ang tagal-tagal mag-apply. Ako rin, yung universal ID nga, hindi ko pa makuha. Ilang taon na? Ay, naku, matagal na yun. Kasi nauubusan minsan. So, imagine that, ilan lang yung
kumbaga kliyente o miyembro ng SSS, hindi pa nga mabigyan lahat. Oo. Paano pa yung buong bansa? Magtatanong ka ba? Lisensya nga eh. Ay, okay. Hindi na tayo kailangan lumayo actually, ano. O maganda naman para kay Conrad Garcia ang panukalang national ID para agad makilala or ma-identify yung mga taong lumalabag sa batas at sino man na di magdala ng ID ay may karampatang parusa gaya dito sa Qatar. Pag nahulihan ka na walang ID ay bukod sa kulong ay magmumulta ka pa ng 10,000 riyals. Mahigpit pala sa Qatar. Oo. Kasi marami naman kasing pangaman dyan. Halimbawa, ang kanilang pangamba ay gagamitin sa politika. Yun. So, madali kang mahaharas dahil meron kang record kung saan ka nakatira, etc. Yung mga anak mo, ilan, ano pangalan. Kung gusto kang iharas ng gobyerno, pwede kang iharas. Actually, interesado akong marinig kung paano magiging usapan dyan. Kasi yung national ID partner, dati, ang mga tumututol dyan, yung mga lumalaban sa pamahalaan, hindi ba? Madalas yan, ayaw nila yan. Pero ngayon, na medyo supportive kahit yung makakaliwa, di ba? Sa Pangulong natin ngayon, hindi ko alam kung mas magiging open na ba sila, kung paano ito maapektuhan yung opinion nila tungkol sa issue na ito. Minsan kasi credibility problem. Exactly. Wala silang tiwala dun sa gobyerno. Yan ang bottom line. Sa gobyerno. Sabi naman po ni Nebo Jagasnong, isuot yan. At dapat ang national ID ay siyang maging requirement sa pagbili ng SIM card. At i-register ito sa pangalan mo para hindi magamit ng mga kriminal at higit sa lahat ang ID card ay electronic readable para hindi mapeke ng mga sindikato. Pero parang walang hindi mapepeke ang mga sindikatong Pinoy. Paano halimbawa ma-hack din yung system? Yung system. Di ang daling makuha yung mga information tungkol sa'yo. Biruin mo, Comelec nga, nahahack eh. Totoo yan. Pwede namang hindi makopya, siguro for a few months. After pag napag-aralan Yung system, patay tayo. Oo, hindi yan lulusot. Bakit? Wala naman ligtas dun eh. Agree. Pero may hirit si Drea Wisgru to have a national ID para mapabilis ang transaction tulad sa UMID o Unified Multipurpose ID, pero responsibilidad ng public at private agencies na protektahan ang data privacy ng bawat mamamayan. Yun ang... Ayan na, sinagot tayo agad. Kaya nga, ang delikado nga kasi, paano magagarantiya, halimbawa ng gobyerno, na maprotektahan yung impormasyon mo doon sa national ID. Yun naman, oo. Kasi nandun lahat eh. Sinabi na rin ni Pangulong Duterte, medyo kaya niyang i-guarantee mula sa kanya hanggang cabinet level. Pero yung mga nasa baba, di ba? Well, he was referring to corruption. Pero parang gano'n na rin yung iba, di ba? Kasi parang tiwala kasi yung pinag-uusapan dito sa mga nasa gobyerno. Hindi ma-guarantee hanggang baba eh. So, nandun pa rin yung duda. Paano mag-guarantee yan? Pero, halimbawa, sa lisensya nga, sa pagmamaneho, meron ka na rin mga impormasyon doon, hindi naman nako-compromise. So, meron pagkakataon na yung mga impormasyon mo doon sa ID, napoprotektahan naman. Kaya lang, meron na rin mga insidente na nahahack naman yung system natin. Nako, alam mo, dream come true yan, para doon sa mga sindikato na makuha lahat ng impormasyon dyan dahil pwedeng-pwede na, ganong karami yung pwede nilang nakawa ng bank account, Ang tagal na yung panukala na yan eh. Panahon pa ni Senador Lacson, nung unang naging senador siya, pinapanukala niya yung national ID system. Ang tagal na, pero walang kahit sa Senado, kahit sa Kongreso, may mga pag-aalangan eh. Hindi popular na idea. Well, tingnan lang natin ngayon. Susunod na ilang eksena sa Born for You, kinunan sa iconic location sa London. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Global. Sa piling iconic location sa London, kinunan po ang susunod na eksena sa seryeng Born for You. Ang bidang si Janela Salvador naniniwala rin kaya sa Red String of Faith o may isang ipinanganak na para lang sa'yo.
Yan ang Balitang Global ni Europe Senior Correspondent Rose Eclarinal. Tila naging set ng teleseryeng Born for You ang katatapos na London Bayou Fiesta. Nag-shooting kasi ng ilang eksena ang love team ni Janela Salvador at Elmo Magalona na gumaganap bilang Sam Kasuko at Kevin Sebastian. May mga eksena rin sa London Eye at ilan pang piling lugar sa London. Umiikot ang kwento ng teleserye sa Japanese myth ng Red String of Faith na ang pag-ibig ay nakatakda. You think about the story, maniniwala ka talaga sa Red String of Faith. Aminado naman ang anak ni Francis M. na mahirap pantayan ang narating ng kanyang ama. Sa halip na rap, gusto niya ng sariling tatak sa musika at nagsample pa ng kanta. That I was born for you. Gusto rin ni Elmong makuha ang galing ng ama sa pakikitungo sa tao. He would be a social butterfly. Like, he would really be able to talk to anyone who's in the room. Ikinwento naman ni Vina Morales kung gaano kagaan katrabaho ang mga batang aktor. Si Vina ang gumaganap na ina ni Janela sa teleserye. With Janela, she's a very good actress and a good singer as well. Mapapanood sa Born for You ang mga eksenang kinunan sa London ngayong Agosto. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. Sa mga naman, iconic locations Sa London. Yung Balitang Global kaya. Kailan pupunta sa iconic locations? Hindi ba? Nagpaparinig. Oh. Oy, kamusta dyan sa mga kababayan po natin sa London? Dami Buenafe. Oo, isa yan sa pinaka-paborito ko ring cities. Oo nga pala, no? Tagal mo dyan sa London, ano? At dyan ako nag-iwan ng bagahe kay Danny Buenafe. Sa ating opisina doon. Maganda pa sa talaga Earl's London. Court. Maganda pa talaga London? Maganda siya kasi kaya lang makulimlim madalas. Makulimlim, maulan. So maganda yung panahon, ang sarap maglakad lang. Except pag umuulan, ano? Pero maganda siya kasi you feel so safe. Ganon? Oo. Tapos yung mga tao, nagulat pa ako dahil akala ko pag British sinabi mo, no, parang masungit. Oo, dahil nga parang ano sila royalty. Hindi, nagkamali ako. Sila ay mababait na tao talaga. Kasi masusungit, mga Pinoy. Mga Pinoy talaga. Hindi, may ibang mga bansa. Actually, may isang Asian country. Medyo may kasungitan yung mga tao doon. Alam ko yun. Oo, di ba? Alam ko yun. Meron talagang mga lugar na ganyan. Paano sila susungit? Oo. Kailangan nga takpan mo yung ilong mo pag... Ganon? Oo. Oy, pero dyan sa, sa London. At the entire England partner. Yung England, actually, may friends din ako nagpunta ng Ireland. Sobrang sweet ng mga tao. Tipong kahit nakakaabala ka na sa kalsada dahil ikaw ay isang turista at nagkukuha ng picture, titigil lang sila, papabayaan kanila at nakasmile pa. Alam ko yan, saan? Saan? Sa Iceland, di ba? Ireland? Ireland ba? Oo. So yun talagang yung United Kingdom. Hindi. Sa Iceland, iba pa doon ang kwento. Maraming kwento to. Ang kwento sa Iceland, iba pa yan. Talagang mahigpit ang mga pulis. Ganon? Hindi, yun ang sana mangyari sa atin. No? Yung feeling mo ba na safe ka? Kahit anong oras ka naglalakad sa kalye, kahit ka nag-iisa, lalo ka na, babaeng tao. Totoo yan. Hindi ka matatakot. Sana kailan kaya natin ma-achieve? And to think partner Iceland, 300,000 lang ang populasyon. So out of the 300,000, ilan lang ang kanilang pulis. Pero nagagawa nilang idisiplina ang mga tao. Kailan kaya? Dito po nagtatapos ang isa na may edisyon ng Balita Global. Mas pinalakas at mas pinalawak po para sa mga kababayan natin sa Middle East at Europa. Para sa inyong mga komento at mensahe, bisitahin ang Balitang Global page sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitan. Sa Europe man o sa gitnang silangan kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Global!